As, pag nangyari po yung unexpected thing na yun, kadalasan po, yun ay nakakasakit sa atin. And it sometimes affect us emotionally. And if it affects us emotionally, sometimes, yun din ang magiging dahilan ng ating unti-unting pag-slide. Amen? Mahirap po yun. Yung mga bagay na nangyari, na hindi mo tanggap, ikaw lang pala ang sisira. Masakit, mga kapatid. Diba? So, dapat maging handa po tayo doon. At paano po tayo maging handa? You know, the best preparation is to make plans. And the best thing to make plans is to anticipate. Diba? Ngayon, paano po tayo magiging handa sa mga unexpected? Kailangan, bago natin makilala yung hindi genuine, yung counterfeit na sinasabi ng Biblia, we must first know ano yung genuine Christian. Hindi po ako dito magtatagal dahil dito po makikita po natin sa batang matagataan ng malinaw. Yung genuine Christian, ano po yun? Sabi po doon sa 27, anointed with the Holy Spirit of God. Yung totoong Kristiyano, anointed siya ng Holy Spirit of God. Pangalawa, na makikita po natin kung siya'y totoong Kristiyano, he remained in the teaching. Verse 24 to 25. Nananatili siya sa turo ni Kristo. At pangatlong palatandaan ng genuine na Kristiyano o totoong naglilingkod sa Diyos, he acknowledges the Son of God. Kinikilala niya si Kristo. Ang pagkilala kay Kristo ay hindi sa akin na si Kristo, anak siya ng Diyos. Siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Acknowledging that Jesus Christ is the Son of God means obeying what He said. Hindi lang po sa salita. Kailangan sinusunod po yung kanyang mga sinabi. Ngayon, kung tayo po ay totoong Kristiyano, madali nating makikita yung counterfeit. Madali po nating makikita yung hindi totoo. Kailangan maging totoo tayo para makita natin madali yung totoo. At alam niyo mga kapatid, yung madalas ding magkaroon ng problema ay yung hindi talaga genuine. Diba? At ano naman yung counterfeit Christian? Of course, yung opposite ng sinabi ko, have departed in the fellowship. Hindi nagpatuloy. Umalis. Kaya siya umalis, talagang siya hindi totoong Kristiyano. Di po ba? So, hindi na po siya tumuloy. Pangalawa, have denied their faith. Verse 22 to 23. Talagang tinalikuran yung pananampalataya. At pangatlo, ito po ang mas matindi. Hindi lang siya tumalikod, hindi lang po kinikilala si Kristo, hindi lang dininay yung faith, kundi nang uudyok pa ng ibang mga Kristiyano na umalis. Diba? Mas matindi yun. Trying to deceive the true Christians. Makita po natin sa verse 26. So mga kapatid, if you are not prepared or aware, hindi po talaga mangyayari po na madidisip po tayo. So mga kapatid, natandaan niyo yung theory about the frog na inilalagay sa pan? Diba? Pag may mainit na tubig, ilagay mo po dun yung frog, tatalon yun. Marirecognize niya na mainit. At I think this theory is sa 18th century pa. Diba? Ngayon, yung daw pong frog, lagay mo ng tubig, ilagay mo sa pan o sa kettle, tapos very subtle, unti-unti painitan mo. Hindi po hindi naalis hanggang siya ay mamatay at maluto. Diba? Pero yung po contemporary scientist ay nire-refute po nila itong prinsipyo nito. Okay? So, minsan ganun eh. Pag hindi tayo aware, kaya sabi ko, saan ka galing? Doon sa anong ginawa mo, wala na. Diba? Pag ganun yung ating attitude, magiging para tayong palaka. Na ganitong prinsipyo, mag-aalam tayo, niluluto na pala tayo ng kaaway. Pangalawang prinsipyo na nais kong mapakita sa inyo ay we should recognize your potentials. Alam niyo mga kapatid, it is so disappointing na makakita ng isang Kristiyano
na parating talunan pa rin ng diablo. 10 taon, much more at church. 10 taon, 50 taon, ganun pa rin. At parating mananampalataya. 10 taon, 15 taon, magsa-10 taon na po tayo sa July. Ganun pa rin. Kaya mga kapatid ako, hindi ako mapakali. Nalilipas ang taon, walang nangyayari sa GBCC. Hindi po dapat ganun. Christians are supposed to be living victoriously. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi lang kaakibat nun yung salvation na tayo mamamayan na ng langit. Kaakibat din po nun yung pamumuhay ng may kapayapaan at may katagumpayan. Amen? Amen. And so therefore, kung 15 taon na tayo mananampalataya at pag ganun pa din tayo, nakakalungkot. We should always recognize our potentials. Recognize means being familiar or acquainted with our potentials or living with our potential. And of course, potential means possibilities. We should learn to be acquainted with all the possibilities that could happen into our life because the Lord is with us. Amen? Amen. Marami po tayong pwedeng magawa. So, we must be acquainted with all the things that we can do. Alam niyo mga kapatid, when we face spiritual deceptions like today, na nandun po yung last hour, we should always remember that God has given us two assurances that the evil one cannot defeat us. At least the Lord has given us two assurances na hindi tayo pwedeng madali o matalo ng diablo. Yung una, sabi po dito, but you have an anointing from the Holy One. Alam naman po natin, sa lumang tipan, pag ina-anoint, pinapahira ng langis, ina-anoint for a certain purpose. Di po ba? In fact, Christ means anointed one. At ang purpose ay i-save tayo sa kamatayan din sa impyerno. At sabi po dito ni Pablo, but you have an anointing from the Holy One. Meron tayong banal na espiritu, meron tayong specific o special task na gagawin. We are assigned specially to a special task. Alam niyo mga kapatid, kaya nga po sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 5:20, isa po yan sa mga ating special task. Ano? We are Christ ambassadors. Nandun po ba yun? Diba? We are Christ ambassadors. Alam niyo po ba pag ambassador? Alam niyo ang benefit o pribileyo ng ambassador? An ambassador is immune from suit. Pag ipinala siya, kunyari, ambassador sa Mexico, he is immune from suit from the government of Mexico. He is entitled to all provisions. Kaya nga po yung ibang ambassador, pinag-aagawan po yung posisyon na yan. Kaya iba, alam nyo, pag mag-i-election ng presidential election, ang dami nagsisip-sip sa presidente. At least ma-appoint man akong ambassador for 6 years. Why? Pag ikaw ay ambassador, fully supported, fully provided ng lahat ng pangailangan mo, and you can even bring your family. Masarap. Ayun ay 6 years lang. Mga kapatid, pag tayo tinawag ng Diyos bilang mga mananampalataya, we are ambassador for life. And we are immune from suit, from accusation of the devil. Kaya walang reason para tayo ma-deceive. We are immune from the accusation of the devil. And we are provided by everything that we need. And we are protected by the law. As an ambassador for Christ, we are protected by the Word of God. Amen? Amen. So, kapatid, we should always recognize our potential. Ito yung ating potential. Mga kapatid,
Sabi niya but you have an anointing from the Holy One. Isipin mo yun, napakada. Alam niyo kung sabi ko nga, marami ng mga mananampalataya, hindi na naiintindihan kung sino at ano sila. Kasi kung naiintindihan talaga nila kung sino at ano sila, walang mananampalatayang hindi lumalago. Walang mananampalatayang magiging talunan ng diabo. Walang mananampalataya na hindi magiging matagumpay sa kanilang buhay. Dahil oras na tayo maging mananampalataya, ang unang binabago ng Diyos ay ang ating pananaw. Yung dating hindi mo kaya, kaya mo na because all things are possible because I can do all things through Christ who strengthens me. Nahiya kang magsalita? Naghahanap ka ng trabaho? Tingnan natin kung anong dapat natin baguhin para makakuha tayo ng trabaho. And God will give us that. Hindi tayo nagtatagumpay sa ating mga pinupuntahan, sa ating mga tinatahan. Examine ourselves. And the Lord will teach us how to be successful. The second po, maliban po doon sa anointing at meron tayong special assignment. Naalala ko ng time ni Marcos. Bakit po kinakatakutan si kahawig yata ng ating ng ating Marisang Organization? Pabawatan? Pabawatan ba yun? He is assigned sa special task ni Marcos and he is licensed to kill. Kinakatakutan po yun. Nakakalungkot. Dapat tayo mga mananampalataya katakutan ng diablo. Kung minsan tayo ang natatakot sa diablo. Di ba? Nakakalungkot. So, second, meron tayong special task, meron tayong special anointing. We are armed with God's truth. Mga kapatid, ang sabi po dito, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Alam natin yung katotohanan, and in fact, nasa atin ang katotohanan. It's just that we know it. We also have it. The problem with many Christians is that they just know it. And they don't know that they have it. They have it with us. Diba? So, we are armed with God's truth. At malinaw po na in the truth, there is no lie. So wala po tayong rason para mabuhay sa kasinungalingan. At isa yung pinakamalaking sa kasinungalingan minsan, ay hindi mo na kayang magbago, ay hindi mo na kayang umasenso, ay hindi na kayang so forth and so on. Mga kapatid, with God all things are possible. Kinakanta natin yun eh. Paborito ko pa ngayon, all things are possible. Dum-dum-dum-dum. Okay, di ba? Ano na ba natin dito yun? Kinakanta natin, ang galing pang laruin ng drums. Pero hindi naman pinapabuhay. Mga kapatid, we are armed with God's truth. That Jesus Christ is with us, and the truth, therefore, is with us. And therefore, huwag natin lilimitahan yung ating sarili. Kaya nga po sabi ko, nung dinidesign yung building, bakit ko lilimitahan dun sa simple lang? Diba? Ang Diyos pag nagbigay, gusto pong makita niya yung kapangyarihan. Sabi nga po ng mga teologo, bakit daw inintay pa ng Diyos na 3 araw na patay si Lazarus bago puntahan. Diba? Gusto ng Diyos na makita, walang sasabihin ng tao na hindi siya kumilos. Ay, kung nung sinabi, kung isang araw pa lang namatay, pwedeng sabihin na wala nang umaga yun. Diba? Pag nagbigay ang Diyos, titiyakin po niya na ang kapangyarihan niya ay matataas. Na ang kapangyarihan niya ay makikita at ang pangalan niya ay matataas. Amen? So, kapatid, tandaan po natin, we should always recognize our potentials. Yun yung, meron tayo pag
Hindi biro-biro yung potential natin. Babalikan ko po yung White House down, no? Yung isa sa pamilya nila, until dia, no? At malamang totoo yun. Diba? Ginather niya yung lahat ng leader ng state. Diba? At hinamon niya, disarm. Disarm natin, diba? At sabi niya, kung ayaw niyo mag-disarm, ako yung mauna. Pinindot niya yung launcher, diba? So lahat nakatulong sa mga kalaban. At nung makita ng mga kalaban, nalilipad yung rocket papunta sa kanila, yung nuclear weapon, abay, pinindot nila yung kanila. Ay di magkakagunawan. Yan po, sasabi niya, okay, just to show you na ako ay sincere sa aking layunin, self-destruct. O, nasa area at self-destruct yung rocket ng US. Yung nuclear weapon. Ay di napuwersa yung di ba? Lahat din sila pindot self-destruct. Bakit? Masisisi sila ng ng history ng mundo na sila ang naging dahilan para magulo ng mundo. Hindi nila alam pakanayon, deception yun. Meron pa pala siyang ibang layo yun. Okay. So, recognize your potential. Number 2, regulate your pathways. Okay, babalikan ko po yung illustration dun sa recognize your potential. Naalala ko po yung Bayside Bible Camp. Nung bago po ako doon, so of course, meeting, nakita ko nalaman ko na yung mga nagtatrabaho doon ay hindi napapasweldo na ng ilang buwan. Pati yung national minister ay hindi nabibigyan ng allowance. Bakit? Bakit? Hindi raw po kumikita yung pang. Ako po'y nagulat. At bigla ko pong nasabi, kung sa akin yung pang, mayaman na ako. Nagulat sila, bakit ko sinabi yun? Improvement. Ito sinabi, Pastor, nasa iyong, kung tayo yung kamay mayaman ka na. Dahil sabi ko, because you are like sitting in the pot of gold. Maraming mga nagpalataya ganun. They are just like sitting in the pot of gold. Mahirap na sitting in the pot of gold because they do not know and utilize their potentials. Okay, last, regulate your pathways. Okay, madali kong tandaan yan, puro RP. Sinadya ko pong RP dahil ang ating bansa ay RP. Siguro naman po, hindi nyo makakalimutan ang ating bayang sinilangan, ang Republika ng Pilipinas. Sinamantala ko na po yan dahil baka po next year ay hindi na RP, RF na. Republika ng Pilipinas. Okay. So kaya madaling matandaan, RP. So, RP, regulate means put an order or control. Okay. Regulate means put an order or control. And pathway means, of course, yung ating tinatahakan, lane or alleyways or paths. So, ibig sabihin, we need to put an order sa ating nilalakaran. We need to put an order to the way we live. Because the Lord is a Lord or God of orders. Alam niyo, sabi po sa 24 to 25, ito po ay sa end time version. Okay. New Testament in modern English. For yourselves, I beg you to stick to the original teaching. If you do, you will be living in fellowship with both the Father and the Son. And that means sharing His own life forever as He has promised. Sabi niya, for yourselves, I beg you to stick to the original teaching. Ang sabi po na sa 24 to 27 ay ganito, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you will also remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, even eternal life. I'm writing this to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it is told you, remain in Him. So, katulad po ng sinabi kanina, at least 5 times na binanggit yung salitang remain. So, napakahalaga na nanatili po tayo dun sa aral na sinabi ng Diyos. At katulad po ng binanggit sa sabi po kanina, dun sa 1 John chapter 1, 1-4, ito po yung sabi, that which was from the beginning, which we have heard, ito po yung tinuro,
ni Pastor Andy, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched. This is proclaiming concerning, this is that we proclaim concerning the Word of God. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim the eternal life which was with the Father and has appeared to you. Ang sinasabi po dito ni Pablo ay yung kaligtasan na itinuro, naranasan ng bawat mananampalataya. Nakita, naamoy-amoy, nahawak-hawakan, at naranas-ranasan, manatili po doon. So mga kapatid, para tayo matutong lumakad ng maayos sa ating pinagdaraanan, we must always think about our pedigree. Pasensya na po kayo at hindi po yung pagkain ng aso. Okay. It is about family background, or lineage, or rare breed, or pure breed. Yan po ang ibig sabihin ng pedigree. So mga kapatid, ibig sabihin po nun, sa ating paglakad, dahil inaalala natin kung sino tayo, diba? Anak ako ng Diyos. Diba? Alam niyo, sabi ko, ito yung madalas ko pong sabihin, dahil hindi ko mapigil sabihin. Sabi ko, sana maaga akong nakakilala sa Panginoon. Kasi yung naranasan ko, ako po 25 years old na makakilala sa Panginoon, yung pong mula, nag-ibisa po natin ito Panginoon at the age of 15 o 14 po yata. Isipin mo mula 15 hanggang 24, ako'y umiinom at lahat ay naranasan ko, lahat ng alak ay ininom ko, maliban lang sa tuba. Ako pa yung nag-drugs pero marijuana lang po. At minsan tawag din namin dito ay diversion ng fellowship. Yan. Nang makakilala ko ng Panginoon, sabi ko, nang maranasan ko maging mananampalataya, makasama yung mga lingkod ng Diyos, nagpe-fellowship, sabi ko, Lord, sana nung pa ito naranasan, mas masarap pala. Alam mo, bilang mga mananampalataya, bilang mga tunay na anak ng Diyos, ito ang parati nating aalalahanin. Masarap ang maging mananampalataya, masarap ang may kapayapaan, masarap ang maayos na pamilya, masarap ang may maayos na direksyon. At sa gawin, makakakita tayo ng counterfeit ng hindi genuine. Sabi ko nga po kanina, kung tayo ay genuine Christian, mahahalata po natin yung hindi genuine. Madali po natin makikita yan. At pag encounter natin yung kahit pa anong gawin mo, hindi mo ako maiinganyo. Bakit? Naranasan ko yung kasarapan ng buhay bilang mananampalataya. Ito yata ay royal blood. May pedigree. Rare breed, pure breed. Diba? So, we must always think about our pedigree, our lineage, our family background. That we are pure breed. Rare breed, in fact, ang mga mananampalataya. Amen? So, mga kapatid, kailangan po natin parating isa puso yun. That we are a rare breed. We are a royal priesthood, a holy nation. Alam niyo, ang nakalungkot lang yung katulad ng sinabi ni James, di ba? Kung minsan pagharap natin sa salamin, gandang lalaki mo talaga. Mas magandang lalaki mo talaga. Pero pagtalikod, nalilimutan na. Diba? Mga kapatid, huwag natin kalimutan yung nakikita natin pag tayo humaharap sa salamin. At of course, kung hindi sadyang maganda, talagang okay lang nakalimutan, diba? Pero kung tunay tayong mananampalataya, when we face the mirror and see with our spiritual eyes, makikita natin spiritually kung sino tayo. Amen? So mga kapatid, think of your pedigree. Marami po dito sa mga mananampalataya nito ay nakikita nila yung mensahe ni Juan. At alam po nila na sila po ay anak ng Diyos. Subalit,
Kaya po pinapaalalahan sila ng Pablo, yung kanilang fellowship, ay they infiltrate ng mga false teachers. Pero mga kapatid, by clinging to the truth about God and the Father and Christ His Son, believers can be sure they will never be separated from the fellowship because God has given us eternal life. Ibinigay na po sa atin yun. And the fellowship with the Son and the Father will continue forever. Marami pong sinabi si John tungkol dyan. Dyan lang din yung makikita yung sinabi ni John tungkol dyan. At makikita po natin sa John chapter 3, 14 to 15, 36, chapter 6, 40 to 40 and 47, and 57, and John 17, 2 to 3. Diyan lang po ninyo makikita yung mga sinabi ni John. Dahil nais po niya na dito lang tayo kay Kristo. Hindi tayo dyan sa kaaway. Hindi ba? So mga kapatid, the second point, we should operate with our competence. Kailangan tayong mamuhay. When we say operate, ay dapat tayo kumikilos. Doon po tayo gumagalaw. And when we say competence, ito yung ating kakayahan. Ang mga mananampalataya ay dapat kumikilos ayon sa kanyang kakayahan. At sabi po rito, as for you, the anointing you receive from Him remains in you. And you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, that it has told you, remain in Him. So mga kapatid, ito po yung ibig sabihin dyan. As for you, the anointing you receive from Him remains in you. Meron tayong Holy Spirit na meron sa atin. At sabi po niyan dito, and you do not need anyone to teach you. Hindi po nito ibig sabihin, ay hindi ko na kailangan si pastor. Hindi ko na kailangan yung mga magtuturo sa akin. Meron na akong magtuturo. In fact, yung mga, on the contrary, yung mga Kristiyano ganito, mas napapahamak. Ang ibig sabihin lang po dito ay patungkol sa salvation. Patungkol sa salvation. Hindi na po kailangan turuan. Dahil merong banal na espiritu na tayo. Remember when I said, when we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, tinanggap natin sa automatic, meron tayong banal na espiritu na tuturo sa atin na meron tayong buhay na walang hanggan. Yung po ang ibig sabihin dito, hindi yung, ay di na pala kung papaturo kay pastor. Dahil di ko na kailangan tagapagturo. Mga kapatid, this is concerning our salvation. So, dapat matuto tayong gamitin yon. Alam nyo, mga kapatid, ang nakakalungkot, maraming mananampalataya, paulit-ulit mong tinuro ang salvation, paulit-ulit mong binalikan. Mga kapatid, pag namatay ka, saan ka pupunta? Saan nga? Hindi pa diyak, walang nakakasabi. Pero paulit-ulit ang itinuro at sinasabi ng Biblia, na ang kaligtasan ay makikita ng kay Kristo. At pag tinanggap mo si Kristo ay meron ka ng buhay na walang hanggan. Pero maraming mananampalataya, I use the word mananampalataya, pero tanungin mo, mga kapatid, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Ay, walang makakapagsabi niyan. Pero paulit-ulit ng tinuruan patungkol sa kaligtasan. Mga kapatid, ito po yung sinasabi dito ni Pablo. Hindi ka na kailangan turuan ng human. Bakit? Nasa iyo na yan eh. You have received the anointing. You have the Holy Spirit. And once you have accepted Jesus Christ as your personal and Savior, kasama na yun. The problem is, baka naman talaga hindi tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero sinasabi po dito ni Pablo, oras na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na natin kailangan ng tagapagturo tungkol sa kaligtasan dahil meron ng banal na espiritu na magtuturo sa atin. Amen? But of course, kailangan natin sumangguni patungkol sa pamumuhay. Mas paano magdidesisyon? Iba po yun. So mga kapatid, in closing, ito po ay
habang